Sino-sino kaya ang pinakamatalinong NBA player sa history? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ang ikapito sa ating listahan ay si Kevin Durant. Walang kaluluwang nabubuhay na maaaring makipagtalo sa antas ng katalinuhan na ipinapakita ni Kevin Durant sa basketball court. Ang paraan ng paggamit niya ng kanyang balingkinitang frame at pag-uugali na parabang siya ay isang gwardya ay tiyak na tanda ng mataas na basketball IQ. Metodo at mahusay si Durant kapag pumipili ng kanyang mga pwesto sa court, madalas na lumilikha para sa kanyang sarili mula sa dribble. Siya ay naging isa sa mga pinakadakilang mid-range scorer. Ang katalinuhan ni Durant ay hindi limitado sa kanyang pagmamarka. Siya rin ay isang napaka-underrated na defender at playmaker sa offensive side ng bola. Bilang isang defender, siya ay naging sobrang sanay sa pagbabasa ng mga play off the ball para for timely steals at blocks. Bilang isang playmaker, naging mas alam niya ang kanyang paligid at palagi niyang nakikita ang kanyang mga kasamahan kapag inihagis sa kanya ng mga kalaban ang lababo sa kusina bilang depensa. Ang pagmamarka, paggawa ng desisyon, at paglalaro ni Durant ay humantong sa pagkabilang niya sa listahang ito. Ang ika-6 ay si Kawhi Leonard. In regards sa mga maliliit na forward sa NBA ngayon, si Kawhi Leonard ay isa sa pinakamatalino sa kanilang lahat. Hindi lang ito nalalapat sa basketball court, dahil si Leonard ay isang honor roll student sa silid-aralan sa halos buong buhay niya. Ang basketball IQ ni Leonard ay isa pang kwento bilang isang defender at scorer sa mga pinakakritikal na puntos sa isang laro. Si Kawhi ay isang two-time Defensive Player of the Year na ginamit ang kanyang mataas na basketball IQ para pilitin si LeBron James sa mga masasamang desisyon at shot para sa isang panalo sa 2014 NBA Finals. Ganoon din ang ginawa niya para sa Raptors noong 2019 habang pinangunahan niya sila sa isang NBA Championship. Noong 2020, sa kabila ng mga pinsala, patuloy niyang ginagawa ito para sa Los Angeles Clippers gabi-gabi din. Ang kanyang mabilis na mga kamay, kakayahang magbasa ng mga dumadaang linya, at ang paraan kung saan siya umaatake pababa sa mga depensa ay ang lahat ng pinakamalaking tagapagpahiwatig ng kanyang mataas na basketball IQ. Ang ika-5 ay si Chris Paul. Sa lahat ng manlalaro na nasa ibaba ng nangungunang 5 sa listahang ito, si Chris Paul lang ang komportable kung mailagay saan man sa loob ng nangungunang 10. Ang mga dahilan na nararamdaman ko sa ganitong paraan ay simple. Sa isang banda, si Chris Paul ay isa sa mga pinakadakilang manipulator ng depensa mula sa posisyon ng point guard na nakita natin. Siya ay isang precise passer at playmaker na gumagawa ng napakakaunting mga pagkakamali sa halos lahat ng oras. Siya ang ganap na floor general na nagpapataas ng kisame ng hindi mabilang na mga kasamahan sa koponan habang tinataas ang bawat koponan na kanyang pinupuntahan. Sa kabilang banda, nakita natin ang mga halimbawa ng ganap na pagtiklop ni Paul sa malalaking sandali ng malalaking laro. Maging ito man ay turnovers o masamang pagdedesisyon, Paul ay nagkaroon ng kanyang mga sandali kung saan siya ay nilalaro ang kanyang mga koponan sa labas ng mga laro pati na rin. Hindi nito inaalis ang anumang bagay mula sa kanya bilang isang pangkalahatang point guard, ngunit ang pagkakaroon sa kanya sa gitna ng pack ay parang isang patas na kompromiso. Ang ika-4 sa ating listahan ay si Luka Doncic. Si Luka Doncic ay hindi katulad ng ibang superstar sa NBA. Kapag nalampasan mo na ang walang humpay na pagrereklamo sa mga referee, ang kanyang laro ang pinakamagandang panuorin na nangyayari sa isang basketball court. Anuman ang punto ng kanyang koponan sa laro, gagawin ito ni Doncic sa kanyang bilis at pabagalin ang mga bagay upang makalkula ang kanyang susunod na punto ng pag-atake. Siya ay nakamamatay bilang isang pick and roll player din, na may isang nakamamatay na kombinasyon ng elite scoring at IQ upang iset up ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa opensa, si Doncic ang quarterback, tumatakbo pabalik, at malawak na receiver na pinagsama-sama sa isa. Ang buong laro ay tumatakbo sa kanya at kung ano ang kanyang mga desisyon na dapat gawin. Hindi papayagan iyon ng sinumang head coach kahit sa kanilang pinakamahusay na manlalaro maliban kung pinagkakatiwalaan nila ang bawat desisyon na ginawa ng manlalaro sa court. Upang mabuo ang tiwala na iyon, ipinakita ni Doncic ang kanyang kakayahang manguna at lumampas sa mga inaasahan gamit ang kanyang isip na sinamahan ng husay at talentong taglay niya. Ang ika-3 ay si Stephen Curry. Ang isang tao ay hindi basta-basta magiging pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA sa pamamagitan lamang
ng umiiral at paghahanap ng mga paraan upang maging makakuha ng open shot. Ginawa ito ni Stephen Curry sa pamamagitan ng pagiging isa sa pinakamatalinong manlalaro na nagkaroon ng karangalan na makita ang laro. Malinaw, ang saklaw at kahusayan ni Curry sa shoot ng bola ay may 1 toneladang kinalaman sa kung bakit siya ang naging pinakamagaling. Ngunit hayaan mo akong magtanong, nakakita ka na ba ng manlalarong tulad ni Curry at ang paraan ng pag-alis niya sa bola? Si Curry ay hindi basta-basta tumatakbo ng walang layunin. May intensyon siya sa bawat hakbang at hiwa na ginagawa niya. Siya ang pinakamahusay na nakita namin sa paggamit ng screen upang makuha ang pulgada ng espasyo at hatiin ang segundo ng oras na kailangan niyang gawin ang kanyang mga kuha. Si Curry ay isa ring mahusay na rounded high IQ player. Kapag ang kanyang shot ay wala o hindi bumabagsak, wala siyang issue sa paglalagay ng bola sa sahig upang mapunta ang kanyang sarili o ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang ikalawa ay si Nikola Jokic. Hindi ka nagiging back-to-back MVP sa NBA habang tumitingin sa pangatlo sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng napakataas na basketball IQ. Ang buong opensa ng Denver Nuggets ay umiikot kay Jokic at sa kanyang kakayahang gawin ang anumang gusto niya sa bola anumang oras. Mula sa kanyang pagiging perpekto sa sombor shuffle hanggang sa kanyang likas na kakayahan na gumawa ng anumang pass na nalikha, madaling isa si Nikola Jokic sa pinakamatalinong manlalaro sa NBA ngayon. Si Jokic ay hindi lang isang one-trick pony sa offensive side ng bola. Maaari siyang ilagay sa mataas na poste, kung saan maaari siyang magpasa sa mga cutter o show-outers sa labas. Maaari siyang mailagay sa mababang poste, kung saan medyo madali siyang makakapuntos at makakagawa ng mga nakakabaliw na cross-court pass para sa mga open shot. Ano ba, maaari ring patakbuhin ni Jokic ang punto sa ilang partikular na sitwasyon kung kinakailangan. Si Jokic na ang pinakadakilang playmaking at passing big man sa kasaysayan ng Denver. Siya na rin ba ang pinakamagaling sa kasaysayan ng NBA? At ang pinakamatalino sa lahat ng nabanggit sa ating listahan ay si LeBron James. Bago natin simulan ang countdown na ito, kailangan mong malaman kung sino ang magiging numero 1. Ang pinakamasamang itinatagong sikreto ng NBA sa nakalipas na 20 years ay ang mataas na IQ ni LeBron James. Sa loob ng 20 season, napanood natin ang isa sa pinakamagagandang karera sa kasaysayan ng NBA na naghahatid ng maraming kampyonato sa 3 magkakaibang franchise habang nanalo ng 4 na MVP awards at 4 na Finals MVP awards. Napakakomplikado ng IQ ni James, hindi ito maaaring limitado sa mga numero at math equation lamang. Bilang playmaker, isa lang ang player na kukunin ko sa kasaysayan ng NBA kaysa kay LeBron James. Ang kanyang kakayahan na maging parehong playmaking at scoring threat sa open court ay minaliit halos kasing dami ng kanyang kakayahan na gawin ito sa mga set offense. Sa depensa, mayroon siyang kakayahan upang masakop ang lahat ng 5 posisyon sa korte at magkaroon ng epekto sa pagkapanalo sa ganoong paraan. Itinaas niya ang laro ng kanyang mga kasamahan sa koponan sa mga pinakamahusay na floor raisers sa kasaysayan ng NBA pati na rin ang pinakamahusay na ceiling raisers sa kasaysayan ng NBA. Si James ay maraming bagay, at ang pinakamatalinong manlalaro sa NBA ay tiyak na isa sa kanila.